Hey! Let's talk about repentance at ano nga po ba talaga ang ibig sabihin ng salitang ito. Marami po kasi mga tao ngayon ang tila ba mabilis at marunong umiyak sa loob ng simbahan, pero tila hindi marunong magbago pagkatapos ng simba. Maraming mga tao po ngayon ang tila mabilis at marunong lumuhod sa altar, pero tila ayaw naman talikuran ang kasalanan. At maraming marunong magsabi po ngayon ng, "Sorry Lord," pero tila ba sa puso nila ay balak pa rin lang ulitin ang kanilang mga nagawang kasalanan. Huwag po natin kalimutan, malinaw po ang sinabi ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 8. Bear fruit in keeping with repentance. Ang ibig pong sabihin nito, kung totoong nagsisisi tayo, magpakita po tayo ng bunga. Huwag lang po tayong basta magsabi, kung hindi ipakita po natin ang ating pagsisisi. At huwag lang po tayong basta umiyak, talikuran po natin ang kasalanan. Huwag lang po natin basta aminin ang ating kasalanan, kung hindi baguhin natin ang ating mga sarili. Kasi alam po ninyo, una, ang tunay na repentance or tunay na pagsisisi ay may kasamang godly sorrow. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 7 verse 10, godly grief produces repentance. May difference po kasi ang nagsisisi dahil nagkasala at nalulungkot dahil nahuli. Marami po mga tao ngayon ang umiiyak hindi dahil nasaktan nila ang Diyos, kung hindi dahil una, nasira ang reputasyon nila, pangalawa, nabisto sila, pangatlo, may consequence, at pang-apat, nawalan ng tiwala ang mga tao sa kanila. Hindi po yun ang repentance. Embarrassment lang po yun. Because ang tunay na repentant heart ay nagsasabi ng, Lord, hindi lang ako nasaktan dahil nahuli ako. Nasaktan ako dahil nasaktan kita. Tulad po ni David. Ang sabi po niya sa Psalms 51 verse 4, against you, you only have I sinned. Pangalawa po, ang tunay na pagsisisi ay walang excuses. Sabi nga po ng Proverbs 28:13, he who confesses and forsakes. Ibig po sabihin, hindi na nagdi-defend ng kasalanan yung repentant na person. Hindi na siya nagsasabi ng, ganito lang talaga kasi ako, or na-trigger kasi ako, or mahina kasi ako, or ginagawa rin naman nila. Yung repentance nagsasabi ng, Lord, kasalanan ko. Wala akong excuse, wala akong ibang dahilan, wala akong ibang sinisisi. Yun po ang totoong repentance. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi ay tumatalikod sa kasalanan. Ang sabi po ng Acts 3 verse 19, repent therefore and turn back. You see, repentance is not umiiyak ngayon pero babalik sa kasalanan bukas. Repentance is turning away. Kung paulit-ulit po natin binabalikan ang sinasabi natin pinagsisihan na natin, baka hindi po tayo talaga totoong nag-repent. Baka nag-guilty lang po tayo. Because through repentance, lumalayo sa kasalanan, pinuputol ang access, sinusunog ang tulay pabalik. Pang-apat, ang tunay na pagsisisi ay may visible change. Again, Matthew 3:8, bear fruit. Kapag tunay po ang ating mga pagsisisi, makikita po ang pagbabago sa ating mga sarili at buhay. Tama, hindi perfection agad, pero may difference. Nagbabago yung pananalita, habits, nagbabago ang desires, ang priorities, nagbabago ang friendships, nagbabago ang convictions. At kung ilang buwan nang lumipas at wala pa rin pagbabago sa atin, same compromise pa rin, same secret sins, same lies, same lust, same rebellion, wag po nating tawaging repentance yun. Religious emotion lang po yun. Panglima, ang tunay na pagsisisi ay gustong itama ang nasira. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 7 verse 11, what earnestness, what eagerness. You see, repentant people do not say, move on na lang tayo, tapos na yon. But they say, kailangan ko mag-apologize.
Kailangan kong ayusin to. Kailangan kong ibalik ang nasira ko. Yun po ang totoong repentance. Pang-anim, ang tunay na pagsisisi ay galit na sa kasalanan. Sabi nga ng Romans 12 verse 9, abhor what is evil. Yung dating gusto natin, kinamumuhian na natin ngayon. Yung dating inaakit-akit natin, iniiwasan na natin. Yung dating dinidefend natin, kinokondena na natin ngayon. Pang-pito, ang tunay na pagsisisi ay nagtatagal. Kagaya ng sinabi ng Matthew 24:13, the one who endures to the end. Ibig po sabihin, hindi lang one-night conviction ang repentance. Hindi lang one-service emotion. Hindi lang altar call tears. Ang real repentance po ay nananatili kahit wala na ang music, kahit wala na ang atmosphere, kahit wala na ang crowd. Remember po, si Judas umiyak pero hindi nag-repent. Si Esau umiyak pero hindi rin nag-repent. Si Saul umiyak pero hindi rin nag-repent. Kaya hindi lahat ng luha ay nangangahulugan ng repentance. Tanungin po natin ang sarili natin. Galit ba tayo sa kasalanan o sa consequence lang nito? Tumalikod ba tayo or umiyak lang tayo? Nagbago ba tayo o naging emotional lang tayo? May bunga ba ang pagsisisi natin o hanggang salita lang? Friends, ang repentance ay hindi pinapatunayan sa lakas ng iyak sa altar. Pinapatunayan po ito sa lalim ng pagbabago pagkatapos ng altar. At kung walang bunga, baka walang tunay na pagsisisi. Kung walang turning, baka regret lang yan. At kung walang transformation, baka emosyon lang yan. Shalom.